Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Magbibigay po ako sa inyo ng aking reaction ngayon patungkol po ito dito sa mga nangyari. Karamihan po sa atin ikilala na si Bong, pero para doon po sa mga bagong pasok sa aking munting kubo, welcome po. At ang aking bibigyang reaction ngayon ay galing po ito doon sa YouTube channel ni Ka-Business Official. Suportahan po natin siya. At mayroon din po silang isa pang YouTube channel, yung Ka-Business Family. At yung sa anak po niya, si Papa Dins TV at si Yang Russell po, suportahan po natin mga kababayan, Ka-Business, Ka-Papi at Kalingap. At syempre po, maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa aking mga ginagawang reaction video patungkol dito sa Ka-Business Official. At saka sa iba pang mga hinahangaan kong mga charity vloggers. And suportahan din po natin ang aking mga kasamahang mga reactors. Ilalagay ko po dito sa dulo kung sino-sino po yung aking mga kasamahan. So maraming salamat po. At ngayon ito nga may mga pangyayaring kakaiba sa Ka-Business Official. Bakit siya kakaiba? Kasi ito si Bong, siya ho yung tinutulungan nga nila Ka-Business. At hindi lang tinutulungan, na-rescue po nila ito para doon sa mga baguhan. Na-rescue po si Bong na isang mangangalakal, nagbabasura, taong grasa na siya dati. Almost 3 years na, 3 years na rin, kasama na yung taon na to na nandiyan sa Ka-Business Family. Malaki na yung pinagbago niya, kaya lang nagkaroon nga ng pagsubok sa buhay ngayon na sabihin na natin na na-inlove si Bong sa isang babae, tapos syempre may naging roller coaster din, on and off ang kanilang pagsasama kasi malayo man yung babae. Ito ngayon, nang nangyari, umalis ito si Bong na sabihin na natin inabandon na yung bahay niya kasi itong huli naglinis doon sila pinuno, sila Ka-Business kasi nga napanood na nila sa isang live ng live ni Ate Girl. Parang hirap kasi ng pangalan niya, sorry. Ang hirap kasi ayun nga, napanood yung live na pinagkuha yung mga gamit ni Bong doon sa bahay niya. Pinadala na doon sa kanila. Kumbaga, umalis ito si Bong na walang paalam sa pamilya, Ka-Business Family, kung saan yun ang naging naging pamilya na ni Bong. Simula nung natagpuan siya, nung natulungan siya. Umalis na lang ng ganun, walang pasabi. Tapos malalaman na lang sa mga kapitbahay na ayaw na nga daw ni Bong sa family Ka-Business. Syempre wala naman silang magagawa. At saka pa yun after nung Pasko, hindi na pumasok yung si Bong. Puro na lang paasa na papasok. At matapos na, matagal na rin. Bagong taon na sasabihin, oo, papasok na, pero hindi. So ano nga ba talaga ang nangyari? So ito nung nalaman ito nila pinuno through doon sa na napanood ng mga M's. Pinuntahan nila yung bahay ni Bong. So nakita nila talaga doon nung binuksan nila. Syempre, kulob may amoy. Tapos chinek nila kasama doon sila Mrs. Ka-Business, si Pinuno Ka-Business, sila Intoy, Nika, si Burnok at saka si Junjun. So, chinek nila, wala na nga daw. Si Intoy nag-check doon sa drawer. Wala na yung mga importanteng gamit, yung mga damit na maayos ba. Ni Bong wala na. So, talagang iniwan na yung bahay. Yun nga lang, marami akong nababasang mga komento dito. Na advance mag-isip yung mga viewers, yung mga kasamahan kong viewers sa upload ni Ka-Business. Yung iba, maraming salamat po kasi naintindihan ninyo ang ginawang aksyon nila pinuno na pumunta doon sa bahay ni Bong kasi nga para ma-check ito, malinisan kung ano man, makita kung ano talaga yung nangyari.
Yung iba nakakaintindi kasi yung iba sinasabi na walang karapatan daw si Pinuno na pumasok dun sa bahay ni Bong. Saan banda yung walang karapatan si Pinuno? Ay alam naman natin na si Bong itinuring niyang pamilya ang ka-business family at si Pinuno ang nagpagawa ng bahay doon. Oo, alam na natin na yung lupa sa pera ni Bong, pero isipin po natin, wag na tayong magkwentahan, pero since ito lang naman ang gusto ninyo, karamihan, hindi naman po lahat, kunikwenta ninyo na kasyo kay Bong yung, kay Bong na yung, kay Bong yung pera o ano man, wag natin kalilimutan na hindi mangyayari ang lahat ng yan, yung mga nakikita natin, kung hindi sa tulong ng ka-business family nila ka-business. Oo, sasabihin ng iba, ginawang negosyo si Bong, tinulungan na, binablog pa. Naman, nasaan doon yung nasaan po yung pangunawa ninyo? Alam naman po natin nagbablog sila. Diba? Nagbablog sila at natagpuan si Bong nung nagbablog sila. Kaya natural yun. Kasi nagbablog na kung hindi nila pinapakita sa atin, wala tayong pag-uusapan. Diba? Pasalamat nga tayo dahil nabago ang buhay ni Bong. Kaya lang ngayon, hindi talaga maiwasan yung sa kapaligiran na maayos na siya sa ka-business family. Yung malaki pinagbago ng buhay niya, itsura. So makikita niyo, ikiklip ko dito sa aking reaction mamaya, yung naging itsura ni Bong para doon sa mga baguhan lang po sa aking YouTube channel at saka yung mga bagong pasok kay Pinuno. Ka-business. So, makikita niyo po yung itsura ni Bong nung una. Tapos yung ngayon na nakita niyo siya, ibang-iba na. Pero although ngayon kasi pumayat siya nung mga isang buwan na hindi na siya pumapasok sa ka-business, na nagbisyo ulit. Tapos napabayaan yung sarili, nagbalik na ulit siya nung pamamasura. Pero ngayon, ito masasabi ko sa mga nangyari na taliwas kasi yung sinasabi niya ni Bong. Pag ito, narinig ko rin po doon sa nung naglilinis sila ka-business sila, yung pumunta sila sa bahay ni Bong, doon kila Ate Ninette at saka yung isang kasama na binanggit nga sa kanila daw ni Bong na ayaw na sa ka-business, tapos bagulo daw sa ka-business, and then basta ayaw na niya sa ka-business family. So ngayon, ayun, pinuntahan na nga itong bahay. So doon natin ngayon malalaman na ito na si Bong, since pinakuha na yung mga gamit ng kanyang bagong, sabihin, ano bang tawag doon sa kanila? Hindi naman siguro nila inampun si Bong Baka ginagamit lang si Bong, kumbaga, alam naman natin na yung nangyari mga kababayan, ka-business kapapi, no, na ibulgar nga na, yun nga, yung may nangyari na kila Bong at saka yung So siguro, ito lang ang kinababahala ko. Baka mamaya, dumating yung panahon na parang gumaganti lang ba yung babae kay Bong. Na sa huli, pinapaasa lang ito ngayon si Bong dahil wala pa naman dyan sa Pilipinas yung babae. Alam naman natin na OFW siya. Baka gantihan lang si Bong dahil doon sa ginawa na naipahiya ba siya. Tapos pag nandyan na, hindi naman, kasi sabi nagkabalikan na daw hindi siya pakasalan, tapos wag naman sana dumating doon sa punto na makita ulit natin si Bong na may hawak-hawak na sako, nangangalakal na naman, at saka madumi. Sana hindi mangyari yun. Ayun ay pag-pray natin, natutuhanin talaga siya, yun hindi lang ginagamit dahil nga itong babae na to, gumawa siya ng sarili niyang multo, nagalit siya sa ka-business family na wala namang ginagawa sa kanya, alam natin yun. Diba? So, congratulations Bong kasi nakahanap ka ng yayamanin. Bakit ko sinabing yayamanin? Kasi kahit hindi naman utang yung pera na binabanggit niya, yung pag-uwi niya ng Pilipinas, babayaran daw niya. O kung gusto mong bayaran, di bayaran mo para mapakinabangan ng mga kapwa nating Pilipino na nangangailangan. Lalong-lalo na doon sa bahay ampunan na talaga yun ang gustong-gustong tinutulungan lagi ni Bong. O di bayaran mo, ibigay mo doon sa bahay ampunan, di ba? So malaking tulong yun. Total, nagyayabang ka rin lang naman na babayaran mo. Mag-antay-antay pa talaga sila ka-business mayaman ka naman di ibigay mo na sa ampunan para sulit yung yaman mo, nakatulong ka pa sa kapwa, di ba? At ito lang, Bong, sana nga hindi ka lang ginagamit kasi sa mga nangyayari ngayon mga kababayan, no, ka-business, kapapi at saka kalingap, ang tingin ko, ito si Bong,
ginagawa siyang puppet. Ginagawa siyang puppet ng na kanyang mahal. Bakit ko sinabing ginagawang puppet? Kasi narinig ko rin talaga at nanood ako ng isang niya meron siyang live na tinuturuan niya si Bong kung ano yung sasabihin. Parang robot si Bong na sunod-sunuran sa kanya. Natawa ako doon sa parte na, kumustahin mo naman ako, yung babae nagsasabi. Hindi nga siya kinukumusta ni Bong, tinuturuan niya talaga. Yung mapapansin mo talaga na, alam niyo yung kaibahan mga kababayan ka-business no kapapi. Sa ka-business family, ito real talk ako ha. Kasi napapanood ko sa video ito, sa ka-business family, si Bong, hinahayaan siya nila ka-business na magsalita. Pag tinanong si Bong, magsalita ka Bong kung ano yung gusto mong sabihin. Sabihin mo yung galing sa puso mo. Yun ang sinasabi lagi nila ka-business at pinagsasalita nila si Bong. Napapanood ko yan. Hindi nila tinuturuan si Bong kung ano yung sasabihin. Malaya si Bong kung ano yung gusto niyang gawin. Nakita niyo naman ang nangyari. Si Bong ang nasusunod kung ano ang gusto niya doon sa family ka-business. Katulad nung magpapahinga daw siya ng 1-2 linggo, kumbaga bakasyon muna hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Si Bong namang nasunod nun eh. So ngayon, doon sa kabilang kampo, ng mahal niya, kailangan pang sabihin ng kanyang amo kung ano yung sasabihin ng puppet niya. Tinuturuan. Kasi alam naman natin si Bong na hindi siya katulad natin na yung mabilis siya magsalita, yung kumbaga makakatch up niya kaagad yung topic. Hindi naman kasi ganun eh. Utal-utal nga siyang magsalita eh. Kaya tinuturuan. Pero sa ka-business family, napakahaba ng pasensya nila kay Bong. Pero ininyo, almost 3 years na, ngayon lang naging ganun si Bong. Siguro sabihin na natin hindi maganda yung naging impluwensya sa kanya doon sa mga bagong kasama niya ngayon. Yun ang totoo eh. Kasi kung maganda ang naging impluwensya kay Bong, di dapat sana alam nilang mayroong tinuring na pamilya si Bong. Bakit hindi nila sabihan? Total, ginagawa naman nilang puppet. Ba't hindi nila turuan si Bong na, Bong, pumunta ka doon kila Mr. and Mrs. ka-business. Magpaalam ka ng maayos na dito ka na muna sa amin. Habang inaantay mo si Clarissa. Yung mga ganun ba? Nasabi ko na yung pangalan. Ay, shout out na lang. Grabe. So, yun. Dapat talaga tinuruan nila si Bong ng ganun. Ayusin niyo yung pagtuturo sa puppet niyo kasi masunurin yan. Mabait naman si Bong eh. Kaya lang, depende kasi yon sa mga nakakasalamuhan niya, sa environment na kasama niya, yung sa kapaligiran niya. Ba? Pero inyo, sa haba ng panahon na nasa ka-business family si Bong, ibang-iba siya eh. Nandoon yung talagang naramdaman niya yung pagmamahal sa ka-business family. Yun nga lang dahil na-in-love, na-prostrate, dahil akala nga niya katulad nga nung nangyari kay Maylin na hindi rin sila nagkatuluyan. So, wala na siyang ngayon. Ang option na lang talaga niya, kahit mabunga nga yung isa, alam naman niya, inayawan nga niya kasi nga sakit doon sa tenga. Nagtatakip nga sa tenga si Bong, di ba napapanood natin. Dahil ayaw nga niya ng maingay. Pero ngayon, andun na siya. Maganda yun Bong kasi dahil nga puppet ka na niya, matututo ko nang magsalita. Yun nga lang, ang sasabihin mo, spoon feeding, yung tinuro sa'yo, kung ano sasabihin mo. Wala kang kalayaan magsabi kung ano yung nararamdaman mo talaga. Ang naririnig mo lang, yun ang sasabihin mo, pero hindi galing dito sa puso mo. Yun ang kaibahan, kasi sa ka-business family, pag nagsalita ka, galing sa puso mo. Yun ang pagkakaintindi ko. Galing sa puso mo yung sinasabi mo at nung nandoon ka pa sa ka-business family. Pero nung na-influensyahan ka na, sa kabila, wala na. Lutang na rin. Basta yung sinasabi lang nila, yun siguro sinusunod mo, yun naman nangyari. Kasi hindi ka maghahakot ng gamit kung hindi ka natuturuan ng hindi maganda. Kasi kung tutuusin ito, kung mayroong magandang asal itong siya, edi sana, sinabihan niya, Bong,
pumunta ka doon kila ate at kuya, magpaalam ka na kukunin mo na yung gamit, tapos isasarado mo yung bahay, ganito ganon, di ba? Yun sana yung tama, kaso pinagal sa balutan na wala man lang paalam doon sa mga taong kumupkop, yung mga taong nagbago sa buhay ni Bong, sa ka-business family, na at grabe ang sakripisyo. Wala, hindi rin. Pero alam ko naman, naniniwala ako dito kila ka-business. Nung naglinis sila doon sa bahay na yon, oo, nakakalungkot. Meron nag-comment doon. O ngayon, masakit no? Yung mga ganun ng punto niya. Hindi naman, sabi nga saan banda yung masakit doon na umalis si Bong? Wala, masaya si Pinuno, si ka-business na nandoon na siya. Dahil alam nila kung nasaan talaga si Bong. Yun nga lang, syempre sana, ayusin nila yung pagtuturo, turuan nila ng magandang asal para naman kahit papano formal na magpaalam ito si Bong. Malinis, clearance. Kumbaga sa school, yung clearance na sinasabi para lahat yung mag-aanda yung flow ng pamumuhay nila, di ba? Kasi katulad niyan, mabigat yan kasi yung isa doon sa sa malayo din, ang nasa isip niya purong parang naghihigante. Yung parang ganon. Hindi ka magiging masaya kung ang puso mo may paghihigante. At saka ginagamit mo pa tong isang tao na alam naman natin na limitado yung kaisipan. Diba? So kawawa talaga dito si Bong, mga kababayan, kapabi, kalingap. Sana hindi po dumating yung time na makita natin talaga to si Bong na nangangalakal ulit. Kaya ikaw, Clarissa, paalala sa'yo, kung talagang mahal mo nga ito si Bong, katulad ng marami na sinasabi pagkasalan mo, huwag mo siyang bibitawan. Kasi sa oras na bitawan mo yan, klaro, na ginamit mo lang siya. At siguro ito hindi ko alam ng mga kababayan, kapapi, ka-business, kung mayroon ba tayong batas o may kaparusahan ba, halimbawa katulad nito, nandoon si Bong sa family nila, tapos nakita nilang wala ng pakinabang, naging pasaway, katulad ng ginawa sa ka-business family, tapos binitawan na nila. So makikita natin na pariwaran na naman tong tao. May batas kaya na para managot yung mga taong gumawa sa kanya ng ganyan? Halimbawa lang nagtatanong lang ako, nag-advance lang ako mag-isip na kung sakali dumating yung time na wala nang pakinabang sa kanila si Bong. Kasi ngayon, viral si Bong, di ba? Milyon 2 million views, more than. So yun ang pinagyayabang nung kabila. Lalo na yung basta. Yun ang pinagyayabang kasi nga syempre viral magbibideo-video na lang sila. Tapos yun, magbablog na lang sila. Milyon ang hawak niya 2 million ba naman si Bong 2 million Pero nung nandun yung kila ka-business, sa haba ng taon, pa rin may ginawa pa rin hindi maganda ito si Bong. Sa kabila nung itinuring siyang pamilya ng ka-business family, may ginawa, alam naman natin kung ano yung ginawa ni Bong. Sana Bong, wag mong gagawin yun doon sa pamilya ng nilipatan mong bahay ngayon. Wag mong gagawin, Bong, kasi naalala ko yung sabi ni Pinuno, what if sa ibang bahay mo gawin, tapos sinaktan ka, hindi ka namin may pagtatanggol. Yun ang sabi ni Pinuno. Kasi mahal nila si Bong. Diba? Inintindi nila, malaki ang pangunawa ng ka-business family kay Bong. Alam nila ang capacity ng utak ni Bong. Kaya naintindihan nila ito. Unawang-unawa nila si Bong. So, paano doon sa kabila ngayon kung may ginawa, kung halimbawa lang, Bong, wag mo naman sanang gagawin o ulitin yung pangunguha ng gamit ng mga babae. Alam mo na yun kung ano yun. Huwag mong uulitin, huwag mong gagawin dyan kung nasaan ka man ngayon, kung saan ka man masaya. Huwag mong uulitin yun kasi nga baka nga dumating yung punto na syempre, baka mamaya saktan ka, walang magtatanggol sa'yo, itapon ka na lang kung basta-basta saan. At ito mga kababayan, ka-business, kapapi. Dito ako, sabihin ko, parang nadurog din yung puso ko nung nag-live sila Pinuno. Nabanggit doon yung alam natin pinagamot nga nila si Bong, di ba, may sakit. Yung pagpapaalala ni Pinuno patungkol doon sa karamdaman ni Bong, yung mga gamot, kung ano yung bawal, ang mga bawal kainin, yung mga gamot na kailangan niyang inumin para hindi umatake yung sakit niya. So doon mo talaga mapapansin o mararamdaman yung totoong pagmamahal sa ka-business family. Naiiyak ako. Kasi yun talaga yung tatay, nanay na kinuha yung anak,
lumipat yung anak kung saan napunta. Syempre alam nila kung ano yung problema sa katawan ng anak niya. Parang ipinaubayan na lang nila, o sige, basta ito yung mga kailangan niya, yung mga gamot niya, huwag niyo siyang pababayaan, mahalin niyo siya. O diba, sana alagaan niyo si Bong, yun talaga. Kasi limitado talaga ang kanyang kaalaman. Although nandun tayo na makulit talaga siya, may sarili siyang mundo, pero syempre may nagmamahal ng totoo kay Bong, yung pamilya ka-business. At syempre yung mga supporters ni Bong din na nakapanood ng kanyang umpisa kung paano siya natulungan ng ka-business. So yun lang, sana hindi talaga siya ginagamit ngayon, na sana habang buhay maging samahan siya ni Bong, magsama silang dalawa habang buhay, hindi yung ngayon lang. Kasi mahirap umasa na naman si Bong sa wala. Naku, mame-mental yan. Sa totoo lang, nangyari na nga nung nito kay Mylene, di ba? Na parang wala na siyang pakialam sa mundo. So at least ngayon, nandun, meron na siyang panindigan mo na lang, Bong, yung ginawa mo. Tama yan, kasi nga may nangyari na sa inyo. Tama yung magpakalalaki ka, panagutan mo. Panagutan mo yung nangyari, tapos magsama kayo ng maayos, at tatiisin mo yung ingay kasi yun ang pinili mo Saka masaya ka naman dyan. Yun lang aking masasabi. So sa ating kababayan na OFW dun sa Hong Kong na nagmamahal kay Bong, ayusin mo yung pagturo sa puppet mo. Turuan mo ng magandang magandang asal din. May asal naman si Bong, kaya lang nakalimutan niya. O ngayon, turuan mo mag-clearance na lang siya doon sa ka-business family para maging happy kayo. At yung mga nagsasabi doon sa komento na huwag kukunin yung bahay kay Bong yun. Hindi naman sinabi ni Pinuno na kukunin niya. Aalagaan lang nila kasi ako nararamdaman ko, alam ni Pinuno na darating ang panahon. Uuwi at uuwi talaga to si Bong. Para may uuwian din siya. Diba? May time yan. Hindi man 1, 2, 3, 4, 5 taon. Hindi natin alam. Uuwi din yan. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Sabi nga ni Pinuno, sa next chapter, abangan natin yung next chapter kasi wala naman talaga makakapagsabi. Pero isa lang ang dyan, kahit saan magpunta, kahit saan maglagalag yan, lilingon at babalik pa rin yan kung talagang taga saan siya. Babalik yan. Yung talagang katotohanan. Totoo yun, reality talk na yan. Kahit sino naman kahit maglayag tayo ng napakalayo, pabalik-balik kung saan tayo nanggaling, babalik pa rin tayo talaga doon sa ating pinanggalingan. Yun lang. So yun, pasensya na kayo mga kabayan ka-business na medyo napahaba na yata ako. So maraming salamat sa inyo. At syempre, parang sa akin ngayon, masaya ako kung yung masaya ng si Bong doon sa kanyang bagong pamilya. At sana Bong, magpakabait ka riyan at huwag kang gagawa ng kalukuhan. Pero siguro kung saya ka rin magka-problema ka pa, magka-problema ka dyan, di natin masabi. May babalikan ka namang nandun yung totoong pamilyang nagmamahal sa iyo, ang ka-business family. Alam ko naman na hindi kanila susukuan sa tagal ba naman ng panahon na unawang-unawa kanila Kahit nakagawa ka sa kanila ng hindi maganda doon sa anak, pagkuha mo ng mga gamit, inunawa ka pa rin nila Sobrang napakahaba ng pangunawa nila kasi mahal ka ng ka-business family. Kaya yun ang sana ma-realize mo. So yun lang yung sa akin. Ingat ka dyan, Bong, doon sa pamilyang pinili mo ngayon. At dumating din yung time na magpakita ka kila Pinuno, kila ka-business, paalam ka na maayos para yung blessing. Diba? So, yun, hanggang dito na muna mga kabayan, ka-business, kapapit, tsaka kalingap. Maraming salamat at magandang buhay po sa ating lahat. Ingat-ingat lang po sa naman na gagawin. Pag alis ng bahay, papuntang trabaho, mag-pray po tayo. At laban lang sa hirap ng buhay. Okay, so hanggang dito na po muna. Maraming salamat. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV.
Alminda Cariaga Mix Vlog, Almenda Cariaga Mix Vlog, Ma'am Fleurs Channel, Ma'am Fleurs Channel, Denshock TV, Denshock TV, PLC Katangay Vlog, PLC Katangay Vlogs, Kalingap Turak. Kalingap Turak, Alright? Alright. Bira! Bira, May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.